Kami ay ilan sa mga nominee ng One Munti Party List. No? Ang One Munti Party List ay isang advocacy-driven regional organization na meron akong strong track record sa pagtataguyod ng mga programa para sa mga batang One o mga batang Pilipino na hindi naman nakakaboto pero alam natin silang pag-asa ng ating bayan. No? Nandito po kami para bigyan sila ng equal opportunity na magtagumpay sa buhay at para maging productive members of society. Ang mga programa ho namin, ang layunin ay ma-address yung mga problema na nararanasan at nakakaapekto sa buhay ng ating mga anak. From the time ng formative years nila hanggang sila ay maging young adults. No? Mga problema ito ay tulad ng mga delayed development, illiteracy, mental health issues, teenage pregnancies. Ang mga programa ho namin ay they've been in existence already for a while locally, no? At dahil sa mga positive response na nakukuha namin, gusto ho sana naming expand ang scope nito para mas madaming makinabang. Para ho sa mga programang ito, let me turn you over to my fellow nominee. Yeah, katulad ng sinabi ni Attorney Raffy Garcia, ay ang gusto namin ay mabigyan ng equal opportunity ang lahat ng batang One na mag-succeed sa buhay. At paano sila magsasucceed kung ilan sa kanila undocumented, walang mga birth certificates. So this year alone, marami kami tinulungan, around 600 kids ang binigyan namin. Tinulungan namin ma-process ang kanilang late filing ng birth certificate or or registration of live birth. No? Pero because of the, incident with Alice Guo. So, nililimit na namin ngayon sa 12 years old and younger ang ating programa. 2 minutes is done po. Okay. We go to the Q&A. Question, please. Tanong, Mads Villar, Net 25. Microphone, please. Mga bata. Hi sirs, good morning po. Nabanggit nyo kanina yung about sa teenage pregnancy. Medyo matagal na kasing problema yon. If ever pala rin po kayo sa Congress, anong plano po ninyo para matulungan yung gobyerno na mapigilan na yung masyadong mataas na teenage pregnancy? Thank you. Well, actually, ang inaayos namin ngayon, ang inaayos actually ngayon is how for them to cope, no, with yung mga munteens natin, tinatawag namin munteens kalinga. Paano sila makakabalik on track, no, sa kanilang pag-aaral, yung mga teenagers natin na nabubuntis, and how can we help them avoid being in the same predicament in the future. So ngayon, syempre pinapaigting talaga natin ang pagsasaayos na sila ay maging responsible sa sex, no? Pero mas kami nakafocus dito sa mga teenage na mga babae na paano sila maibabalik sa kanilang pag-aaral for them to get back on track at matulungan sila na magkaroon ng tamang employment later on. Are there any more questions? May we know lang po yung background nyo po. I'm Attorney George, no. Actually, we have a lot of programs. I've been with a foundation that I founded in 1995 and officially registered in 1996. It's called Batang Munti Foundation. So it's been in existence for 30 years already. It's the DSWD accredited and is accredited also by PCNC. So yan ang track record. So ang aming mga programa dito ay ginagawa namin, sinishare namin sa mga local government units, and now gusto namin sana ay magawa to para sa lahat ng batang umuan dito sa Pilipinas. Katulad ng sana mas maaga pa lamang ay ang mga bata natin sa 2 to 4 years old sa daycare centers ay sa pamamagitan ng pag-orient at pag-orient sa ating mga daycare center teachers, maturuan sila na maaga pa lamang ma-identify na sa kanilang mga estudyante ang maaaring merong intellectual disability. No? Early detection is key para sa early intervention. But the thing is, dito sa ating sa public school system natin, napakaraming bata ang nasa SPED class,
but were never really diagnosed properly by a developmental pediatrician. And that's what we want to do. We want to legislate that. It's happening already in some local government units, but we want it to be done nationwide. Okay? Ang volunteerism also isang bagay na gusto naming paigtingin. No, we are very, very heavy on volunteerism. Dito makikita ang pagmamahal ng isang batang Juan sa kanyang bansa, sa kanyang komunidad. At we would like for the civil service na parang i-acknowledge ito by making it a requirement na sa mga nag-a-apply, malaman, ma-interview, ano ba ang naging volunteerism activities nila. No? Ang ating mga private employers, yun din sana ang gawin. Tanungin ang ating mga kababayan na nag-a-apply, ano ang mga volunteerism activities nila because volunteerism is crucial para talaga mapaigting natin ang pagmamahal dito sa ating bansa. This has economic impact at talagang kami naniniwala na ito ay aming po mapapalawak. This year, we are on track to receive around, to have around mga 12,000 volunteers sa aming programa. At meron din dito yung sa mental health. No? Ang aming number 2 nominee, si Doc Nicky Chavez, he's not here right now, is a psychiatrist. Nakita lumabas sa CHED recently, number 4 concern or dahilan ng mga college students for dropping out ay ang mental health problem. Ang problem natin dito talaga ay maliit ang sahod na natatanggap ng ating mga guidance counselors. That's why we only have a few hundred registered guidance counselors overseeing millions and millions of students in the public school system. And why is that? Because, alam nyo, para makapag-board ka na maging isang guidance counselor, kinakailangan mo may master's degree. Sa pagiging guro, kinakailangan mo may bachelor's degree. So, mas mahirap maging guidance counselor and yet ang kanilang entry level ng sahod ay salary grade 11. That's why mas marami nagiging teachers kesa at konti lang ang naging guidance counselor. But we need them. We need them and this is one of the things that we would like to legislate para mas maraming parahing maging guidance counselors na makakatulong sa mental health problems ng ating mga kabataan. Are there any more questions? Wala na po. Okay, sir. Another photo.